Magandang araw, umaga sa lahat. Muli ako po si Egay Cabalitan, ang Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates, o PARA. Ang alyansa po ay naalarma sa mga pangyayari nitong nakaraang eleksyon. At nais po natin bigyan diin na ang pagka-alarma po natin ay malaki ang kaugnayan at kahalagahan sa usapin po ng karapatang pantao. Ang paglabag po sa karapatang pantao sa ating karapatan na maghalal o bumoto ay nakatuon po sa usapin po ng hindi po ma-resolba o masagot-sagot ng mga irregulalidad. Kasama po dyan ang mga aligasyon na hanggang sa ngayon ay hindi malinaw ang mga tugon ng ating COMELEC na siyang ahensyang may pangunahing tungkulin upang proteksyonan ang ating karapatan sa boto. Naglipala rin po at alam natin ng mga ulat hinggil sa mga karahasan na naganap hindi lang during the election kundi simulat sa pulpa nang nagsimula ang electioneering o ang pangangampanya ng iba't ibang mga tumatakbo at mga kandidato. Nakakaalarma po ang paglaganap ng red tagging lalong-lalo na po sa hanay ng mga ordinaryong mamamayan na nais lamang i-practice ang kanilang right to vote. Siyempre, meron po itong malaking epekto sa ating kinabukasan, lalong-lalo na sa ano bang pamahalaan ang mangyayari o uri ng pamamahala na magkakaroon tayo pagkatapos o bilang resulta ng mga irregulalidad o ng mga sinasabi nating mga aligasyon hinggil sa eleksyon. Mahalaga po para sa amin ang nabanggit natin na ilinaw ng COMELEC o sagutin niya at tumugon siya sa aligasyon ng mga hindi ma-resolve ang irregularidad bilang paglabag sa ating karapatang bumoto. Ang karapatang bumoto po ay isang pangunahing karapatan para sa isang demokratikong lipunan. Nakasaad po ito sa ating konstitusyon. Ito po ay protektado hindi lamang ng ating domestic laws, ng ating konstitusyon, kundi maging ng international human rights standards. Ang mga irregularidad po na ito sa halalan gaya po ng vote buying, mga aberya sa vote counting machines, pagkawala o pagka-delay ng resulta ng pagboto, kawalan ng transparency sa transmission, paulit-ulit na mga issues, paulit-ulit na mga nangyayari at nararanasan ng ating mga botante sa kanilang mga presinto, pagkawala ng kanilang mga pangalan, pagkalito at iba pa. Ang lahat po ng ito ay paglabag sa karapatang pantao. Hanggang ngayon po, marami pa rin po ang mga aligasyon o maaaring uminit ang aligasyon hinggil sa dayaan dahil sa hindi masagot-sagot na issue ito. Ang matindi pa ay maaari na tayong magduda na meron pong malaking anomalya ang kailangan pong tugunan agad-agad ng ating COMELEC. Dahil kapag hindi, bumababa po ang tiwala ng mamamayan sa proseso ng ating halalan. Kapag hindi rin po nailinaw kung ang boto natin o ang boto ng bawat individual ay nabilang ng tama o baka naman po may duda na manipulate, nawawala po ang saysay nung ating pong the right to participation o yung saysay ng ating partisipasyon. Ito po ay isang uri ng tahimik na pagbubura sa karapatang pantao bilang mga botante. Ang mga marginalized at malalayong lugar po, mga sektor, mga nasa laylayan, ika nga, ang madalas po na nabibiktima ng ganito mga irregularidad. Kadalasan, hindi na po ito naaabot ng mga lente, lalo-lalo po ng mga ulat, o hindi na po ito nakikita ng marami sa atin. Mahalaga po na matugunan ng pamahalaan ang mga aligasyon hinggil sa karahasan at red tagging bilang paraan po ito ng pananakot o pagpigil para sa pag-practice ng mamamayan sa kanilang right to vote. Hanggang ngayon po, laganap pa rin ang karahasan tuwing halalan. Hindi na po natin isa-isahin, pero kabilang po dito ang mga aligasyon ng mga pandarahas sa pamamagitan ng pamamaril, pananakot, mga poll watchers at kandidato na hinaharas, pati maging ang mga botante at komunidad na may matinding pananakot na nagmumula po sa mga hindi po matukoy-tukoy na mga puwersa na armado o mga goons, ika nga. Sa mga nagdaang halala po, marami po ang mga aktivista, mga human rights defenders, itong mga lumalahok sa halalan na sila po ay nabibiktima ng red tagging
o ang pagdidikit sa kanila o ginagawa po silang allegedly ay mga komunista, terorista, sa kabila ng kanilang pagiging legitimate na mismo ang pamahalaan mismo ang nagbigay sa kanila ng permit to run. Sila po ay comply o may compliance sa anumang mga requirements pagdating po sa ating eleksyon. At ikalawa, hindi po dapat nagagamit ang red tagging para ikaw po ay matakot na bumoto o magkaroon ng kalayaan para pumili. Ang epekto po ng red tagging ay ito po ay ang pagharang o hindi pagpayag sa pangangampanya ng ibang mga grupo na ina-allege po na kabilang sa pulahan o binibigyan ng kulay. Kinakansila po ang mga permit to campaign. Meron din pong binabantaan ng mga botante na huwag iboto sila. Sa pamamagitan po ng iba't ibang mga pamamaraan, kasama na po dyan, yung tuloy-tuloy na mga propaganda. Ngayon po, hindi na basta-basta black propaganda. Nalilito na ata ng kulay. May red tagging propaganda, may mga lumalabas pa din na mga listahan na mga allegedly ay mga terorista o mga nakadikit sa grupong mga armado at komunista. Sa kabilang banda po, ito pong mga sektor o mga political parties na nire-red tag ay nagdadala po ng mga issues ng mamamayan. Sa halip na pag-usapan kung ano po ang kanilang ipinapangako o dinadala ng mga plataforma, ang nangyayari po ay pinamasama, pinapalala at tinatakot ang mga botante. Ito po ay organisado at systematic na pamamaraan. Hindi rin po natin maiiwasan na pag-usapan at kami po ay naaalarma na kung meron mang pong pandaraya o dahil po sa irregularities na nabanggit ng ating mga kasama, malaki po ang epekto nito sa pagpe-perform ng ating pamahalaan upang suportahan, proteksyonan, ibigay ang serbisyo para sa pagtugon sa ating karapatang pagtao. Babalikan ko lang po ng kaunti, paglilinaw, no? Ang obligasyon po ng pamahalaan ay to respect, protect, and fulfill human rights. Paano kung ang mismong pinagmulan o ang simula mismo ng kanilang pamahala ay nanggaling po sa irregularities o mga alleged na pandaraya? Ang dayaan po sa halalan ay hindi natatapos lamang sa araw ng eleksyon. Ito po ay pangmatagalang epekto sa pamamahala at maging sa buong lipunan. Halimbawa na lang po sa Economic, Social, Cultural Rights po natin o ESCR. Ito po ay pwede natin sabihin isa sa mga ugat na kung saan nalilihis po ang pondo ng gobyerno o maaaring pagmula ng paglihis ng pondo ng gobyerno na sa halip na para po sa mamamayan ay papabor po sa kanilang mga kaalyado sa politika. Andiyan po yung mga serbisyo na hindi na po aabot sa ating mamamayan at maapektuhan ng budget katulad po ng edukasyon, kalusugan, pabahay. Napapabayaan po o mapapabayaan po ang ating mga economic, socio-cultural rights. Sa civil political rights naman po, tumatapang po yung mga, alam nyo, yung mga nakakalusot sa dayaan, tatapang at tatapang po yan. Lalakas at lalakas ang loob nila na kaya nilang ikutan ng batas, kaya nilang ikutan maging po ang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan dahil po may tolerance o yung pagtotolerate. Pinipigilan po nito ang malayang pamamahayag at pag-oorganisa. Gayon din po, ang mga ahensya ng pamahalaan ay nagagamit po bilang instrumento na sa halip ng magproteksyon o magbigay ng suporta sa mamamayan, magagamit po ito sa pananakot at sa paglalabag sa karapatang pantao. Kapag nawala po ang tiwala ng taong bayan sa proseso ng halalan, nawawalan rin po ng lehitimong mandato ang pamahalaan. Dito po lumalala ang mga conflict, nagkakaroon po ng general na sa salita pa po ng mga Gen Z ngayon ay nagiging nonchalant, o kawalang pakialam ang mga mamamayan dahil sa pagkasuya sa resulta ng isang eleksyon na kaduda-duda. Nagkakaroon din po ng takot. Lumalala po ang usapin ng pagkalito sa politika at sa bandang huli, maririnig na po natin yung palaging sinasabi na ano ba ang aasahan natin sa mga ito bumili naman ito ng boto. O kaya, makikita lang natin yan sa panahon ng eleksyon, pero pagkatapos wala rin naman tayo mapapala. Bilang panawagan po, mahalaga na kumilos ang COMELEC ng agaran, mabawi po ang nangyayaring ganitong mga issues o irregularities sa pamamagitan po ng pag-aksyon ng investigasyon at tumugon po sa mga katanungan dapat mailinaw. Patuloy po nating pinapanawagan, hindi dapat lumalaganap o hindi dapat pinapayagan ng red tagging kahit po hindi eleksyon. Maging ang anumang uri ng karahasan
na dumadahas sa ating mga botante, kandidato man yan, sa media, dapat po ay matigil ito. Ipaglaban po natin ang isang halalan na dapat ay malaya, malinis, patas, makatao, at para po sa lahat. Kung saan ang bawat boto ay may halaga at ang bawat mamamayan po ay may tinig na dinidinig. Maraming salamat po. Wala po sa para. Regularidad na nakuna natin, no? Itong overvotes, maniniwala ba kayo na 16.7 million, no? 16.7 million na Pilipino ay nagboto ng more than 12 senators. Kasi kung nagboto kayo ng more than 12, wala kang zero yung senator mo, no? Sino nakakuha ng ganyang resulta sa kanyang VVPATs? Pero sinasabi, officially, official to, ganyang kalaki. Nalito siguro na Pilipino na hindi binila ng gusto. Pero sobrang laki niyan. Bakit? Nung the last midterm election, 2019, ay matanda niyo doon na eleksyon na yun, walang nanalo na isa sa mga 8 eleksyon. No? Isa doon si Bam Aquino, ay hindi sila nanalo. Ang overvotes lang noon is only 1.2 million. Ngayon, 16.7 million. So, and ilan na nagreklamo? In other words, kung kayo po ay nakita yung resibo nyo, bakit zero po? Ibig sabihin, magre-reklamo po kayo, no? Eh bakit halos mga 1,000 lang ang nagreklamo na nag-overvote sila? Ibig sabihin yung 16.7 million hindi pinakailaman, zero talaga po. Wala man lang. So ang pandyan is, ang nakita nila sa resibo nila, tama yung kanilang binoto na mga senators, pero ang makina ang nagpa-overvote sa kanila. 16.7 billion. At yan isa ng dahilan bakit palpak itong ating binayaran ng 18 billion pesos, no? Na sinasabi 16.7 million na Pilipino ay hindi marunong magbilang. Papayag ba tayo doon? Maraming salamat po. Go ahead po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. I'm Sister Evelyn and I am representing the CMSP or Conference of the Major Superiors of the Philippines. So, isa sa mga sinasabi namin ngayon o pinag-uusapan namin yung concern ng mga religious or impression of possible vote irregularities. As church and as citizen, we believe on the democratic exercise of the people's election could have been an arena where we could exercise our democratic rights. Okay yan sa daigdig ng mga dapat, ngunit sa lipunang Pilipinas na karamihan ng tao ay mga mahihirap na magsasaka, manggagawa, may hanap buhay, walang hanap buhay, panakanangkang hanap buhay. Lihado na sila sa democratic exercise. My own pondering is this: through history, the majority poor has never been represented in our electoral process. Still, the election privilege is reserved for the millionaires, the billionaires, and the dynasty. May mga nanalo ng dahil sa ayuda, sabi nga ni brother.
May bigas, may pera, t-shirt, bag, payong, at marami pang iba. Gaya ng kalakaran ngayon, at dahil din sa kahirapan ng ating mga kapatid, sasamantalahin nila ang kabi-kabilang ayuda. Narinig ko po ito nung umuwi ako sa amin. So, yung mga kandidato, lahat yung pupuntahan nila dahil nagbibigay ng ayuda. Yan ay dahil sa kahirapan, sabi nga niya, na yung mga binibigay na ayuda, parang wala na silang pakialam. Sa ngayon, yung ilulutuin nila na bigas, o merong nga na nakita ko yun na sa pati ang pera nakadikit sa dilata, yung mga ganun. Kasi, ayun na, pag tanungin mo yung mga tao sa palengke or yung kargador, yung tindera, tungkol sa election, ang ano nila parang wala na nga silang pakin na kahit sino naman lumabas dyan, sister, pareho pa rin. Mahirap pa rin ang Pilipinas. Election can be reformed through the persistence and struggle of the people, but the demands for social justice is very fundamental in the electoral reform. I myself, who is exposed and work with the migrants, the urban poor, the indigenous people, their lowly status manifests the lack or no socio-economic justice. We have just recently learned that millions of our youth cannot comprehend what they read. What sort of voters' education do we do in a situation like this? What can we do to help our youth, even our people who do not know the importance of their rights to vote? May 12 is over. I am sure you are all happy with Bam and Kiko. You are glad for Akbayan, Mamamayang Liberal, Kabataang Party List, at Teachers Party List. The part lost of Franz Castro, who in spite of red tagging and persecution, pushed through with exposing confidential intelligence found. Let us pray that Gabriela will have at least one seat. Sila ang boses ng kababaihan. May 12 is over. Ngunit ang laban ay nagpapatuloy. Ang laban para sa nakabubuhay na sahod, lupa para sa magsasaka, environmental concerns, trabaho, karapatan, kapayapaan. Peace talks ay nagpapatuloy. Hindi nagtatapos ang misyon ng simbahan sa eleksyon. Patuloy na hinihikayat ng ating pananampalataya ang maging bahagi ng pagpanday ng lipunan tungo sa makabuluhang pagbabago. I want us not to go back to business as usual. Let us go to communities, visit the poor, live with the farmers and fisher folks, and victims of environmental plunder, victims of human trafficking. Let us continue to be the church of the poor, of the marginalized. Sabi nga niya yung lahat, yung mga, lalo na yung mga nasa laylayan. It is the poor who would be our guide. What meaningful change the world needs, our country needs. Any desire for electoral reform must be paralleled with socio-economic reform. If people are healthy and educated, well-housed, most likely they can choose wisely. Hindi kailangan ng ayuda pag ang tao ay busog
sa masustansyang pagkain, malusog at nakakatulog ng maayos at payapa. Kung imbestigahan din kaya sino-sino ang mga politikong inayudahan ng malalaking salapi mula sa dambuhalang negosyante? Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat sa ating mga kasama sa panel, sila General Rio, Sister Evelyn, si Egay. Nakikisa po yung Senakas kasama ang iba't ibang mga organisasyon na represented ngayon sa pag-raise ng alarm, no? Na hindi regular ang nangyaring halalan nitong May 12. No? Maraming mga katanungan at ilan dito ay nabanggit na ang nananatiling katanungan pa rin. May mga attempts, no? Pagsusumika, quote unquote, yung COMELEC na magpaliwanag. But the more they explain, the more it becomes incredible. No? Yung mga paliwanag halimbawa sa vote duplication na ang pumalya ay yung server ng media. Hindi yung COMELEC. Pero ang pinagbatayan, makikita ay COMELEC server. No? Doon kumuha yung media. Yung ilan din ay sumasalamin doon sa pinalabas na initial na findings ng European Union observers na pumunta sa Pilipinas at nagbahagi ng kanilang pananaw kahapon. Laganap pa rin at mukhang institutionalized na yung vote buying. At yan yung binabanggit nila. Baka bagong forma sa anyong ayuda, pero nagtutuloy-tuloy yung mga tradisyonal na pamamaraan ng pagbili ng boto. Lagana pa rin ang mga posisyon na pinamumulungan at ngayon hawak ulit ng mga political dynasties. In fact, dito sa buong NCR, sa nilabas na report ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, walang bagong nanalo except Zapateros na hindi kilala, no? Mula sa mga dinastiya or yung mga recycled na mga pangalan. Meron lang iilan na kinakampihan natin sa ngalan ng good governance, no? Katulad ng case dito sa Pasig. Mula pa bago yung eleksyon, napansin na natin yung parang at mistulang hinahandang groundwork para sa posibilidad ng hindi lang pagmanipula sa resulta ng eleksyon, kundi yung dayaan mismo. Bakit natin nasabi hindi transparent ang COMELEC? Sa binahagi kanina ni General Rio, yung hash code na binabanggit, imposibleng magkapareho ang 3.4 version sa 3.5 version. Ang explanation ng COMELEC, and we find it incredible, magkapareho sila. Pinaliwanag din yung bakit nakalusot ang 3.5 nang walang audit prior. Kasi yung 3.5 version na hash code, dapat may audit yan. Biglang nailusot yung 3.5. Sinabi nila, nagkaroon naman ng external audit. Pero hindi po yan kasama dun sa buong timeline na last year pa pinalabas ng COMELEC. So ito yung ilan sa mga groundwork. Isama pa natin yung halos every week na paglalabas ng mga pre-election survey na matagal na natin kine-question na parang mind conditioning, pamamaraan na i-determine ang resulta kasi ito na yung mga posibleng manalo. Malaking katanungan sa unang pagkakataon na ang mga pre-election survey ay pumalya. Sinong sasagot niya? May mga hiwala doon na nasa top 6 or nasa Magic 12 mismo ng Senate ngayon. Isang malaking concern din sa atin at inuulit natin yung 5 milyong hindi birong tinuturing duplication ng mga votes. At bagamat binahagi ni General Rio, maaaring hindi duplication
nung content, ibig sabihin yung boto. Pero yung duplication ay nangyari doon sa IP address. So pag IP address ang duplication, di natin malaman kung yan nga ba ang botong kinuha at automatic na sinave off ang mahigit 5 milyong boto. Sino ang nawalan ngayon ng boto? Na disenfranchise. Ang tawag po natin doon, wholesale, large-scale, massive disenfranchisement. So these are lingering questions that the COMELEC continues to fail to address. We understand na may mga press con na ginawa si COMELEC Chair George, no? At pinapaliwanag and listening to it, lalong maraming katanungan ang sumusulpot. No? Maraming questions. Ang kaya naka-address din itong ating press conference sa COMELEC mismo na sa kabila ng sinasabing kahandaan, masawata ang fraud, ay mukhang nangyayari at nag-unfold pa rin yung fraud. No? In fact, nung hours leading to the midnight, nung May 12, groups are already cautioning to be prepared, no? Because the fraud comes like a thief in the night, the proverbial thief in the night. At nangyari na nga, 5 milyon pagkagising natin, hindi nagtutugma. So, anong panawagan natin sa COMELEC? Hindi lang simpleng i-justify, kundi asinsinin yung naging proseso. And what best to do it, the best way to do it, ay nagbubukas tayo sa posibilidad ng manual counting to review kung meron bang disparity. No? This is not to nullify the results of the election, but to look into the very possible and potential source of fraud. Hindi yan pinakikinggan ng COMELEC because they are justifying na walang fraud. Diba yung burden dapat nasa COMELEC para patunayan clean, honest, fair elections yung nangyari? Ang lumalabas ngayon, tayo, ang mamamayan, sinishift yung diin at bigat ng pagpapatunay sa atin. Eh, ang kalakaran matagal nang entrenched sa ating sistema itong mga allegations of fraud. Kaya nga sa Pilipinas, malimit ang dinadaing walang natatalong kandidato. Kasi lahat sila nanalo. At ito ulit ang sentimiento ng lahat. Bukod sa considering the possibility of manual count doon, lalo sa mga areas na contested, no? Ay balikan kung may epekto nga ba yung pagpalit ng hash code dito sa duplication ng mga votes. Wala pang ginagawang audit o pagsisiyasat si COMELEC. Tama yung sinabi na parang business as usual, dinidismiss at nilalarga papuntang proclamation. No? By the way, the canvassing ends on Monday, May 19. But already, ang ating nakikitang partial and unofficial count as of 9:42 this morning, umaabot na ng 97.37% mula sa mga media servers. No? Yung last election, mayroong final na petition sila General Rio doon sa pag-question ng resulta mismo. Yung vote counting machines ang tawag natin. Nakabinbin pa rin yan sa Korte Suprema. Exactly po. So this is not for lack of trying. No? Tayo naman, pinapalabas natin, ini-ere yung ganitong sentimiento to see a collective, to get rather the collective consensus na kung meron nga ba or sentiment sa taong bayan. Saan nangyari dito sa over the allegations of possible irregularities and anomalies ng last election? So, siyempre, walang ibang pangunahing ahensya, kundi COMELEC. Doon ka mauna. Siya ang punong tagapangasiwa ng halalan sa Pilipinas. So, kung sila po ang nagmamalfunction, saan tayo pupunta? COMELEC ang problema. Wala pong direktang mechanism sa UN level na tutugon para dito. Pero meron mga indirect
ibig po sabihin, may mga mechanism available na pwedeng pasok kasama yung usapin po ng election na irregularities or alleged fraud. Isinasama natin sa reklamo sa iba't ibang mga mechanism sa UN. For example, magkukonvene po ang Human Rights Council within the year. Bagamat hindi nakasalang ang Pilipinas for agenda, ay pwede pa rin tayo tuloy-tuloy na mag-submit ng reklamo natin hinggil po sa hindi pagsusolusyon sa usapin ng problemang dinulot ng COMELEC. Kung sa ating pagtingin ay COMELEC talaga ang may problema at wala na pong solusyon, inaangat po natin sa international, pwedeng gamitin yung available mechanism na mga indirect. Hindi po sila nakatutok sa eleksyon, pero dahil karapatang pantao ang nababiolate, ay pwede natin i-submit sa kanila. Tapos ang ICC nga po, kung ito po ay mapapatunayan natin na magdudulot ng crime against humanity, kunyari marami po talagang, dahil sa ginawa ng COMELEC ay marami ang nabiolate at namatay. Tapos walang solusyon dahil hindi nga inaaksyonan ng iba pang mga ahensya sa loob ng Pilipinas. Kasi ganun po ang ICC, di ba? Pagka hindi na tumutugon yung local justice system, pagpapalik ka natin sa ICC. Pero dapat may correction po sa crime against humanity, yung nakahilera ng mga violations sa ICC. Yung nga po yung sinasabi ko eh. COMELEC mismo. Inireklamo natin. Namin, nagpunta kami sa Ombudsman, sa Supreme Court, tungkol sa ano, pinapa-impeach namin ang COMELEC, si Garcia. Eh yung impeachment, dadaan pa yan sa Congress. Eh wala nangyari sa Congress. No? Sa Supreme Court lang. Sa Supreme Court lang. Yeah, I mean, kasi ang nanalo, Romualdez, siyang speaker ng lower house. Ang isa ko naman, ang namamahala ng committee na mag-iimbestiga dito ay si Amy Marcos. So I mean, nasa tao na talaga eh. Kung anong gawin, can accept it, no? Actually, yan ang ginagawa natin eh. Ngayon, ina-accept, pero mayroong grupo na lalabas na hindi na nila ma-accept. At ito, tinutukoy ko ang grupo ng mga diehard Duterte.